weekend naman ngayon, sabi ko nga, light moments lang tayo. Kwela-kwela lang, katuwaan, parang gano'n. No? Hindi seryosong usapan. Pero, alam niyo naman yan, say, pagising ko, or kapag wala akong ginagawa, even kapag nagbabanyo, or nagko-commute, nagkakalkal ako ng mga posts ng mga interesting person, netizens, and DDS, vloggers, personalities, mga kilala sa kalkal ako ng bonggang-bongga, no? May mga nakikita ako mga nakakaloka. O ito, example medyo related din sa ating pinag-uusapan. Alam nyo ba na may pumatong? Hindi sa vibrator pumatong may pumatong sa lalaki at bumukaka ng bonggang-bongga. O, ad hominem ba itong maituturing? Balita kanina 2 hours ago bago natin puntahan yung vibrator issue kasi parang very hot ngayon ang ganap-ganap sa Pilipinas, no? Nag-uulan pero parang ewan ko ba, marami ang parang nag-iinit, kumbaga, ganyan. O eto, bago tayo pumunta sa vibrator issue, hulaan nyo ito. Ang apelyido niya, i-comment nyo sa comment section na habang magbibigay ako ng clue. Umupo siya sa isang lalaking kalbo, matso. Oo, laging leading man. Tapos nakabukaka siya nung umupo siya. Inupuan niya yung lalaki, naka-boxers lang. Ang apelyido ng babae parang ibon na makulay sa Pilipinas. Yung pangalan ng babae ay parang isang host na tomboy sa Anemika. Yung pangalan ng babae, pangalan ng host na tomboy sa Anemika. Tapos yung apelyido niya ay parang ibon na makulay sa Pilipinas. Mythical bird, if you may. Sige nga, +5 points sa makaka... pumatong siya sa lalaki. Inupuan talaga niya sa naghuhumindig na... May naghuhumindig bang puson or something? Sige na. Naku, wala akong nakikitang comment. Anyway, comment nyo pa rin. Baka tumama ang iyong sagot. Eto po. Bago natin puntahan yung Darna, yung Darna, dito muna tayo sa isang Darna. Ang iniingat-ingatan ko. May naalala kong ganyan kanta ang masa ko. Ganon. Diba? Tila namin nauman natin sa isang video kung saan makikita nakapatong si Ellen Adarna sa kanyang mister. Mister naman pala, walang problema. Asawa naman ay nag-yoga, nag-stretching. Ganyan talaga para para ang tawag dyan, siguro naku, parang ito ang kulang sa akin. Sure. Para naman may flair, ika, 'di ba? Ang relationship. May nag-aalab, may something unusual. Ellen, marami talaga kami natututunan sa iyo, ha? Hindi Ellen DeGeneres. Pumatong talaga. Derek, talaga namang magiging marupok ka niyan, di ba? Magiging marupok ka niyan, Derek. Hayaan na natin sila yung mag-asawa. So, kailangan pa ba ni Ellen Adarna ng vibrato kung ganito? Vibrato. Okay. Ngayon talaga para exciting yung married life, di ba? So, makinis, maganda, mayamang babae. Wala ka nang hahanapin pa kay Ellen Adarna. Happy na si Derek Ramsey. Ngayon, happy kaya naman teka, hanapin ko happy kaya happy kaya si political witch boy. Wag kayong diyan. Happy kaya si political witch boy? Kasi nakita ko to post niya 5 hours ago. Si Nech Itay, question mark, bading na anak ng politiko, nahulihan ng vibrato sa vibrato talaga. Nahulihan ng laruan na talagang nagba-vibrate ng gano'n, nanginginig-ginig sa kwarto niya. So, na-curious tuloy ako, mga atet ko. Siyempre, laking kumbento ako, wala akong kamalayan sa mga ganitong bagay, di ba? Nene pa ako pati, di ba? Kailangan ko ba magkaroon ng ganitong laruan? I-comment nyo nga sa comment section. Okay, may bumulong lang na palace insider. So, may nagchika daw kay political witch boy na gano'n, may isang bading na anak ng politiko. At ang nagbigay ng info ay taga
palasyo. Ilan ba ang palasyo sa Pilipinas? Baka naman marami. Pero may palasyo din dyan sa ilog. Maswing. Yeah. Nais na ng ilog na itim ang singit. Ah. So kung Palace Insider, sino ang chinichismis? Siyempre baka taga-palasyo rin. Malay nyo naglinis ng kwarto. Meron bang bading na may bading ba? May isa bang politiko na nagtatrabaho sa palasyo tas may anak siyang bading? O comment nyo sa comment section. Pero silip ako sa mga comments naman din eh. Itago na lang natin siya sa pangalang, talaga naman to. Hindi ako may sabi ito mga ate at kuya ha. Basahin nyo na lang. Sandro Narcos daw, narco. Di ba narco, di ba mga ano yun, about narcotics yun? Mga pulveron ba yung narcos? Ganun. Bakit grabe naman tong mga to. Grabe naman gumiling si Charish, di ba? Igiling-giling. Igiling-giling. Igiling-giling hanggang ikaw ay mangalay. Kamukha ba ni Sandro si Charish? Ito naman commenter na ito. O, sari-sari naman. Di ba? T-bird naman tong si Charish. Oh, ang galingan naman gumiling talagang naku, talagang Erin Adarna pag ikaw ba ginilingan ng ganito eh. Oh, booking daw. Si Sandy ba? Ang ganda ng pangalan, Sandy. Wow. Hello, Ate Sandy, kung nanonood ka pa sa channel ko from Sandy Namo. Sandra Charish. Sino si Jay-Z? Jay-Z? O meron namang isa, Jay-Z. Sino si Jay-Z? Anyway, na-curious ako. Jake Cyrus! Si Jake Cyrus naman pala daw yon. Kasi yung bagong pangalan po ni Jake Cyrus, ang bagong pangalan ni Charish Pimpinko, itong gumigiling, si Charish Pimpinko, ang bago niyang pangalan ay Jake Cyrus. Marami po talagang mga basher si Sandro na tinatawag siyang si Charish. Magkahawig daw si Charish at si Sandro. Humanap nga tayo siguro ng picture ni mas malinaw-linaw, no? Teka lang ha. Na-curious akong bigla mga ate at kuya. Hold on. Mukha nga naman magkahawig sila. Teka ha. Kunti lang naman. Mukha hanggang tomboy si Sandro. Awa ko naman kay Sandro Syempre bayaw ko yan, ipagtatanggol ko yan, di ba? Crush ko yung crush ko yung kapatid niya. Kuya ko yan si Sandro, di ba? Sakali magkatuluyan kami ng kanyang kapatid. Ayan. May mga pictures ni Sandro with Charish. Ito nga po si Jake Cyrus. Magkahawig sila sa pangalawang photo. Ay sa pangatlo, medyo magkakulay pa yung damit nila, kulay white. Ina-associate talaga si Charish kay syempre yung the LGBTQIA+ community ma-offend nito. Pero member din ng LGBT si Charish or si Jake Cyrus kasi 'di ba, tibo siya. 'Di ba LGBT stands for ano nga yan, LGBT? Lesbian, tomboy yun. Lesbian, gays, bisexuals. Iba pa ba ang gays sa bisexuals? And then LGBT, transgender or transgender, kami yung mga nagbibihis babae. Transgender, queer, ano pa yung I? QIA, ang dami mga ate kuya. Bakla tomboy lang naman yun. Yung LGBT, bakla tomboy lang. Kakaloka. Pero ngayon, para saan ang vibrato? I mean, laruan yun, di ba? Ay, ano ba yan? Si Charish pa rin. Na-curious ako. Kasi, ang mga Pinoy naman kasi, hindi kilalang gifted, di ba? Ang mga gifted yata, mga Spaniards. Spaniards. Mga Europeans ba gifted? Hindi ako sure. Hindi naman siguro lahat. Itong mga people of color nga, itong mga negro, kilala silang mga gifted, di ba? Biniyayaan talaga sila ng dakula nga kuan ba. Malaking ari-arian.
Oh. So ibig sabihin ang mga Filipina and even ang mga bakekang sa Pilipinas, bibihira talaga makatagpo ng Pinoy na biniyayahan. So baka ang iba bumibili ng laruan, yung laruan na nanginginig-nginig. Baka masarap yun eh. Di ba? Nanginginig na ngangatal-ngatal. Siguro yung ibang mga katulad ko, meron talagang mga gantong laruan, no? Para, wala nga, ay ang mga katulad naming members of LGBT, to be honest with everybody and to put it out there, marami sa amin ang sexually active. 'Di ba? Hindi naman kung ikukumpara niyo ang mga akla sa mga kababaihang Pinay, ang mga kababaihan kasi natin ay mas conservative pa syempre. Pero iba na yung generations ngayon, marami na ngayon ng wild ang mga bata. Pero syempre, nandun pa rin sa kultura natin yung pagiging conservative, 'di ba? As much as possible, we would want the Filipino women to preserve their 'di ba, virginity, para gift nila yan sa kanilang husband. Napakaganda nga po na ano yan, napakagandang regalo, 'di ba, kung sa kanilang mapapangasawa man. Kung hindi man, at least ang mga Filipina sa tingin ko mas loyal naman kumpara daw sa mga Latina. Sabi ng mga ate ko diyan sa Anemica, mas wild daw ang mga Latina. Ang mga Pinay daw ay ever loyal, 'di ba? Tapos mapagmahal talaga. Yung ibang Pinay parang nagiging taga-silbi na lang ng napapangasawang foreigner. So kung ikukumpara niyo ang mga akla sa atin sa Pilipinas, ikukumpara niyo kaming mga akla sa mga kababaihan, mas active pagdating sa larong luksong baka, 'di ba? Ang mga sangkaaklaan. Kaya siguro ang ibang akla may laruan. Parang sa dami na nilang naging partner, tapos baka maluwag na ang kuweba. Hello, 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 hello. Hello, hello. Umieko na ang kuweba, 'di ba? Hindi na masasatisfy sa mga Pinoy kasi hindi naman biniyayaan talaga ng bonggang ari-arian ang mga Pinoy. Very rarely kasi. Swerte na talaga ng isang swerte na ng isang Maria Clara na makatagpo ng Pinoy na biniyayaan. Kaya nga dito sa Pilipinas, mababalitaan yun, 'di ba, may mga nagpapalagay ng boli yung bilog, at kung ano-ano pang pinapalagay, nagpapa-inject pa nga yung iba, nagtitake pa nga ng mga pampabongga. May mga lalaki, di ba, nagtitake sila ng pampabongga. Ewan ko kung effective yun, pampalaki ng kanilang ari-arian. O, tapos iba nilalagyan nga nila ng mga spike, di ba, yun nga, mga boli, para daw may mga pahikaw moment pa sa liig. Sorry naman. Marami naman dito sa viewers ko mga mature na nagpapalagay pa ng hikaw thingy at kung ano-ano pa para lang sumasabit, umaray ang kalaro, something. So, yeah, kung active kasi ang isang akla sa ganyang laro ng luksong baka, talagang luluwag ang kanyang luluwag ang kanyang kuweba, may echo, di ba? Minsan naiiwanan yung relo dun sa loob, yung pulseras, yung sing-sing, charot lang. So, baka ganun. And baka meron talagang mga akla din na active nga talaga. Lalo na yung mga bisexuals. Sa amin kasi, sa hanay kasi ng mga sangkabaklaan, marami kasing klaseng bading eh. 'Di ba? May mga bading na gusto nila brusko sila, hindi halata talaga, discreet, tagong-tago, ganun nga, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, may mga macho kong kaibigan na akla pala, talagang maton, nakakrushan pa nga namin. May mga aklang katulad ko rin naman, nagbibihis babae, nagkokolorete. May mga akla rin naman na gusto nila, ano sila, yung talagang avant-garde, wild, kitang akla, pero hindi sila nagbibihis babae. Talagang ano lang, malambot lang talaga, malantik, ganun. So, may iba ring mga klase, may mga yung mga sasabi ko mga bisexuals, ito yung mga bihis lalaki pero akla namang talaga. Eh sila yung mas active sa luksong baka kaysa sa mga katulad naming mukhang girl. Kasi kami gusto namin yung ano, 'di ba? We want to feel and be like a Filipina woman na nililigaw-ligawan, 'di ba? Pan-display ng lalaki, pan-jowa, ganun. So we want to portray us, kami mga mukhang babae, na talagang pusong babae kami and babaeng Pinay kami. So hindi kami dapat kaladkarin or wild rin. Hindi naman talaga kasi practice sa Pilipinas at hindi naman wild ang mga Pinay, 'di ba? Hangga't maaari mga Pinay dapat conservative kahit nga 'di ba?
nag-iinit na katulad ni Ellen Adarna sa kanyang jowa. Yun. Kung mag-asawa na kayo, sige na, bahala na kayo. Pero yun yung gusto namin i-portray, gusto namin kami ay mga conservative hanggat maaari. May mga akla naman katulad ko na bis babae na wild rin, kung manamit babastusin, ibang ano naman yun, kung preference nila yung ganun magagawa ko, di ba? Iba may mga makla naka-spaghetti. Ay baka maputi ang kilikili nila, hindi ako biniyaan ng ganyan, so ba't ako mag-i-spaghetti? Naka-pek-pek shorts if you may, di ba? O naka high heels, ganoon. Naka mini skirts pero ang muscles naman sa binti at ugat, ang ugat at muscle ko, sabi ko ng kanta. So may mga bading nga po na ang mas wild sa uri ng bading itong mga bihis lalaki. Ngayon ang tanong ko sa inyo, akla ba si Sandro? Kasi tingin ko hindi naman siya akla. Ay minsan hindi rin talaga umubra ang aking gaydar or gay radar. Nagkakamali rin ako mga ate at kuya. Basta tingin ko kay Sandro, lalaki siya. Although mukha siyang tomboy, nalilito na ako mga ate kuya. I-comment nyo na lang sa comment section kung ano baga ang gender ni Sandro. At siya ba ang tinutukoy? Nakakalurky, no?